Hello, collective love reading. Collective, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante, pinaka-reading, kung makarelate ka, makaresonate ka, maaring ang reading na ito ay para sa iyo. Ako po pala si Madam P. Let's start your reading. Pa-comment na lang dyan po sa baba, kahit po heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin, nagpapakita yan ng suporta, pagmamahal. Ma-appreciate ko lahat ng comments ninyo, guys. What do we have here for collectives? Okay. Hindi ko to kunin, guys. Masyadong marami. Two of Cups and the Sun. Yung iba sa inyo, you could be in a relationship, partnership na wherein masaya ka ngayon. Okay? Sa relasyon or sa connection mo na yan. With the Two of Swords, pwedeng in the past nagkaroon ng mga hindi magandang connection sa inyo, nagkaroon ng separation, etc. Or, hindi naging okay. But now, marami na nabago, marami ng, mas more on positive na yung nagiging outcome ng connection or ng relationship na ito. And ngayon, ito ay nagbibigay ng happiness sa'yo. Person na kakonect mo, sino to? For collectives. Hindi ko ito kukunin masyadong marami. I'll just take this one na nakabukod. You do over the page of cups. What's with the page of cups? Pasensya ka na kung medyo maalog yung camera kapag ka nagsashuffle ako. The Judgment. One more card. Queen of Cups and the Queen of Wands is here. Yung iba sa inyo, you could be dealing with two people. With the Page of Cups, nakikita natin, definitely yung isang person is very immature. And the other one is lumalabas siya as like a soulmate or twin flame connection. So, yung iba, pwede may kakonect ka and pwedeng dalawa ito. Pero I feel like kasalukuyan nasa isang relationship ka na masaya ka naman, happy ka naman, okay ka naman. Pero there's someone in the picture na pwedeng hindi mo napapansin or hindi mo alam ngayon kasi nga masyado kang nag-e-enjoy or nagiging masaya sa kung ano yung meron sa buhay mo ngayon. May nakita kong person dito na parang sobrang miss ka na niya. You do over the Three of Swords. Pwede may love triangle or third party situation dito sa connection mo. And this person, you do over the Ace of Swords. Pero ngayon kasi mas pinapagana mo or mas ginagamit mo ngayon ang utak mo when it comes to relationship, connection. Kasi ayaw mo ng problema the Nine of Swords. Pwede nagkaroon na ng problema in the past. Pero parang natapos na or okay na yon. Nandito ka na sa point ng buhay mo na okay ka na. So, kumbaga, bakit ka pa, bakit mo pa ilalapit ang sarili mo sa mga problema or bakit ka pa magpapaka-stress? Diba? Kumbaga, pwedeng itong person na to in the past is sinaktan ka lang din naman niya. So, nagpo-focus ka na lang dito sa happiness or new beginnings mo ngayon. The Death card is here. Oh, I can see rebirth. Yung iba, pwedeng may relationship na
ang daming pinagdaanan, ang daming pagsubok na pinagdaanan, pero nakaya or nasolusyonan or naging mas maganda na itong ngayon. For you, what's with the 7 of Wands? The person in the, this could be a past person, past energy na kukuha ko talaga dito. Seven of Wands, this is a person na wala siyang magawa. At wala siyang ginagawa talaga sa connection ninyo. Pero nandyan pa rin siya. Oh, I feel like tinatry niya mag-move on. Pwedeng ito ay karma or very karmic connection. I want to know bakit nandito pa rin siya sa reading, no? Yeah, sinasabi ko nga tinatry niya mag-move on, and the Knight of Knight of Wands and the Hierophant. Ang dami niya rin natututunan ngayon sa buhay niya, sa sitwasyon niya. The Five of Wands. Nagkakaroon siya ng mga problema, struggle, or kaguluhan. Ngayon, stress, very stress, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sobra siya nag-iisip. And I don't understand pa rin kung bakit nandito siya sa reading mo. Tell me more. Three of Pentacles and the Chariot. I feel like itong person ito is, lalo na with the Six of Cups energy, naghihintay pa rin sa'yo or naghihintay na magkaroon ng connection sa inyo. Nandiyan pa rin siya hindi pa rin siya nawawala. Diba? So, this past person is still there. Hindi pa rin niya totally nakakalimutan or hindi ka pa rin talaga totally nawawala sa isip at puso niya. Anong emotions niya sa'yo? You do have here the Eight of Wands. Five of Cups is at the bottom of the deck. Sobra siya, okay. So, pwedeng nalulungkot siya ngayon, na kapag nalulungkot siya, ikaw yung naiisip niya. Yung separation ninyong dalawa. Kumbaga may mga pagsisisi siya dun. At pwedeng may involvement ng family. Or pwedeng tinuring ka na niyang pamilya. Parang gano'n. So, in the near future, the Queen of Pentacles is here. And the Five of Wands. What's with the Five of Wands? Three of Wands and the Magician. Marami to pero nakita ko yung energy na this is part of your reading. Ito naramdaman ko yung reversal energy dito. Okay. So, in the near future, nakita tayo ng malaking kaguluhan. You have a lot of things to offer. Nakakita tayo dito ng pag-aagawan ka. With the Magician, parang may person na dadating sa buhay mo or babalik. In the Three of Wands, yeah, there could be love triangle, third party situation. Hindi na maghihintay itong taong to. Maaaring noon naghintay siya ng pagkakataon, ng chance. Pero with the Eight of Swords,
Hindi na siya magpipigil dito with the Three of Cups eh. Makikipag-reconcile itong person na to sa iyo. At hindi na siya maghihintay ng time kung kailan siya makikipag-reconcile. Like, mararamdaman niya yung feeling na now is the time, now or never. Parang ganun. And this is a past person. Wala siya pakialam kung may other person or may new person ka na with the Ace of Wands, Seven of Cups. Wala siya pakialam doon. Basta ang alam niya, babalik ako. Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin. Hanggang ngayon, mahal pa rin kita. And hindi kita makalimutan. That's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.